mula po sa probinsya ng Zamboanga City. Ito po yung kanyang pinusuan, isang aura beater, isang dowsing rod, isang Paris na single antenna, isang triple antenna at isang Japanese one. At hindi rin po mawawala at iba pa pong sangkap na pinaka mamahalaga. Ang bawat isa nito mga katiis ay bala-bala. 14 carats na ring. Ito po yung 14 carats necklace na may bala po tayong 14 carats na ring. Ay dapat sabay po siya. Kailangan po yan ay sabay po silang galaw. Ang pag-cross po ng ating dowsing rod, kung gaano po kalalim yung ibinaw ng hapon, kailangan practice lang lagi po yan. Wala po nagsimulang marunong, lahat po yan ay pinag-aaralan. Dahil tataas, doon na po yan tuturo. Isang mapagpalang araw at magandang buhay po sa ating mga kababayan, sa ating pong mga ka-TH. Muli po, samahan nyo ako sa pagdidimo po ng pinusuan ng ating isang ka-TH mula po sa probinsya ng Zamboanga City. Ito po yung kanya pinusuan, isang aura beater, isang dowsing rod, isang Paris na single antenna, at ganoon na rin po itong isang triple antenna at isang Japanese one. Napakaganda ka-TH na kinumpleto mo na yung iyo pong pinusuan. At ito po ay may mga load at sangkap na aking nilalagay, at hindi rin po mawawala yung decoy, highly minerals, gold dust, pyrite at iba pa pong sangkap na pinaka mamahalaga sa ating pong mga inilalagay na mga locator. At muli po, ang bawat isa nito mga katiis, mga kababayan, ay bala-bala. Ibig sabihin, ito po ay binabalahan kung ano po yung ibabala, iyon po ang ilulukit ng atin pong mga locator. At muli po mga kababayan, muli nyo po akong samahan. Ito po yung inirequest ng ating isang ka-TH sa paggamit po kung paano ginagamit. Ito po ang ating mga ginagawang locator. Ayan. At tulad pa rin po ng aking sinasabi mga kababayan, alinman po sa ginagawa ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog na mga locator, ay kailangan mo pong ipahid yung dulo ng antena doon po sa lupa kung saan po kayo site. At kung lilipat po kayo ng site, ganoon din po, ipapahid mo pa rin po yung dulo ng antena sa lupa. At para bilang pagpapalakas po at mabilis niyang makakabisado, mahanap po yung ating hinahanap. Ito po mga kababayan, meron po ako ditong 14 carats na ring na gagamitin ko pong bilang bala sa ating pong mga ginagawang locator. Ayan. At ang ilulukit naman po natin, ito po yung 14 carats din na necklace. Ayan, ito mga katiis na may bala po tayong 14 carats na ring. Ayan. Ito po yung ating target. At ang una pong gagamitin natin mga kababayan ay ito pong dowsing rod na kailangan pag itinaas po ang ating dowsing rod ay dapat sabay po siya maging locate o single antenna. At yun na rin po, kapag itinaas po ang dowsing rod, kailangan po yan ay sabay po silang galaw. Ayan, ganyan po yung ating dowsing rod. Doon po agad siya nagtuturo. Ayan, ayan po yan. Kung mapapansin nyo mga kababayan, ang dowsing rod po ay pwedeng pag-estimate ng lalim. Ayan. At pwede rin po sa ilalim kapag nakapagsimula na po kayo maghukay. Ayan, ganyan na po yung takbo o galaw po ng ating dowsing rod. At ito mga kababayan, mga ka-TH, kapag tinapatan po natin ang aura o singaw ng gold o yung gold na po na ating po i-detect, ito po ay katulad ng single antenna na siya po ay nakukross kapag natapatan po natin yung ating target. Ito po mga kababayan, yan po yung ating target. Yan, doon po siya natuturo. At kapag ito po ay ating tinapatan, yan, dyan na po yan, nagkukross po yan. Ang pag-cross po ng ating dowsing rod, yan po ay sagad. Ibig sabihin po yan, nasa tamang tinatapatan po tayo ng atin pong nilulukit. Dapat sagad po yan. Huwag po kayo maglulukit na
ang dulo po ay nakaganon lang o gitna lang dahil malayo pa po tayo doon. Kaya mga kababayan, yan po yan, dapat sagad po yan. Ibig sabihin, sintrong-sintro po tayo dyan. Ito po yan kababayan. Ayan. Kapag natapatan po natin yan, na-focus yan, at kahit gano'n po kalaki yung deteksyon, yung lapad po ng ating target, at kapag nakapasok na po doon, ito po ay mag-focus na. At ito rin po ay ginagamit sa paghanap o pag-locate po ng volume ng tubig. Maging sa mga flowing na nagpapagawa po ng flowing o sa water pump na ginagamit po sa bukid. Ito po ay ang dowsing rod na binabalahan, at sa paggagamit po kayo at hahanap ng volume ng tubig, dapat hindi na po ninyo mabalahan. At ito po mga kababayan, ito po yung dowsing rod. Ayan, na kailangan isa lamang po ang inyong babalahan kapag gagamitin mo na po itong dalawa. At ito naman po yung single antenna na pang long distance, katulad din po ng ating dowsing rod, pang malayuan. At sa estimate naman pong lalim na kayang i-detect po ng ating single antenna ay wala pong estimate na lalim. Kung gaano po kalalim yung ibinaon ng hapon, ganon po kalalim yung kayang i-detect o i-locate po ng ating single antenna. At muli po, ito pa rin yung 14 carats na ring na siya kung gagamitin bala. At meron po tayong inilolocate na 14 carats na necklace. At sa paggamit mo pa rin po ito mga katiits, kaya dapat po ang ating antenna ay nakakurve po yan pababa at tuwid. Mahalaga po yan, at hindi po dapat nakatingala yung dulo ng ating antenna. At mahalaga pa rin po bago ka gumamit ng ating pong mga locator, at bago ka pumunta sa ating side, dapat kung magdadala ka po ng good na yung bala, isa lamang po yan, at huwag ka magdadala ng balang dalawa na hindi mo naman po gagamitin yung isang bala, at isang bala lamang po yung gagamitin, dahil po yon ay makapagpasira sa deteksyon ng ating locator, dahil good na rin po yung ating hinahanap. Kaya kailangan huwag pong magdadala ng dalawang bala, isa lamang po yan. At sa paggamit nyo po ng mga locator, ano man po meron kayo, mahalaga po na kailangan wala po tayo suot na relo, sing-sing, kwintas. At mahigpit din po pinababawal yung paglalagay po natin ng cellphone dito sa ating balat na nakasuksok po sa baywang. Kaya po mga katangian na dapat po ay wala po tayo noon, na dapat hindi po mangyari yon. Dahil tayo po yung naka-ground, nakakonekta po doon sa ating target. Kaya sa pamamagitan po ng ating locator, nandyan po yung magnetic field. Sa mga kababayan, mga katiits, mahalaga pa rin po ito na kailangan ang dulo po ng antenna ay may pahid po natin sa lupa, dahil po yung dowsing rod may pahid ko na po yun kanina. So ito po, sa pagtaas pa rin po mga kababayan, kailangan practice lang lagi po yan. Yan, sabay pong itataas yan, at sabay din po yung pagkagalawin. Kapag itinaas mo yan na pantay, dapat hindi po yung tagilid, at tamang taas po yan, tungo ng kaunti, hayaan mo po na gumalaw. Ito pong ating single antenna. At muli ko pa rin po sinasabi sa mga baguhan, practice lang lagi po, practice sa pag-aaral ng anumang pong klaseng locator. Wala po nagsimulang marunong, lahat po yan ay pinag-aaralan. Kaya muli po, focus pa rin po yung ating kaisipan doon po sa ating target. Ayan, may ito mga kababayan, magagaling pa rin po sa baba. Ayan, tandaan tataas, doon na po yan tuturo. Ayan, kaya po yan, pag-aralan po ninyo yung tamang pagtaas ng ating pong mga locator, lalo na kapag dalawang po yun yung gagamitin. Kaya ganun po siya kalakas. Ayan. Kaya ito mga kababayan, ito po, ganun po yung ating single antenna, ganun po siya kalakas. Maging po yung ating dowsing rod. Ayan, ito pa rin. Doon pa rin siya bumabalik. Ayan. Doon pa rin siya. Wala pong ibang ituturo ito kundi yun lamang po. Dahil dito sa lugar na ito, mas pinili ko po na dito dahil wala pong mas aagaw na-detect po ng ating single antenna. Pero subalit mga kababayan, dyan po sa lugar na yan, doon, at din po may mga decoy akong inilalagay. May mga minerals, gold dust, lahat po yan ay nilagyan ko na mga pang decoy. Na kung baka po yan, itong ating locator
ay tuturo po sa mga decoy o mineral. Kaya ito mga kababayan, dito lang po yan talaga magtuturo. Ayan. Ayan. Practice lang lagi mga kababayan, practice lang. Ayan. Kapag lalapit po tayo, mapapansin nyo po yung dulo ng antena, naglalapit na po silang dalawa. Lalo na po kapag natapatan na po natin yan. Ayan. Ganyan po. Ito po yung kaibahan ng dalawa. Na kapag natapatan mo, ay magkukross po siya. Lalo na kapag sa tunnel, nasa ilalim yung tunnel, kapag binalahan mo po ng pantunnel at naglalakad na pong ganyan, yan po ay magkukross. Katulad halimbawa po nito, kapag yung pantunnel po natin ay ating po yung binala, maglalakad po ako dyan. At yan po, kapag natapatan mo po yan, malalaman mo po na nasa tunnel ka, nasa ilalim ng tunnel po sa ilalim. At doon pa rin po, sa pamamagitan pa rin po ng single antenna, ay magagamit po natin dyan sa lahat. Ayan, binabalahan din po ito. Kung ano yung ibabala mo, yun po ilulukit ng ating single antenna. At mga kababayan, sa paghila mo po ng ating single antenna, triple antenna, o ang maging anumang locator na kailangan, ganyan po yung paghila natin. Huwag nyo pong hihilahin ng isang diretso ha, masisira po yan. At ingatan nyo rin po, ang basa ng ulan, ito pong ating antenna. At ang nilalagay ko po dyang load, maging sa lahat po ng ginagawa ko, wala pong expire yan. At ito rin po yung pinusuan ng ating isang katiits mula po sa Zamboanga City. Lahat po ito, ito po yung Japanese one na napakahalaga na gamitin kapag magsisimula na po tayo maghukay, at lalong higit po kapag palalim na po tayo ng palalim yung ating hinuhukay. Napakahalaga po nito at maging sa ilalim po yan. Doon po ito ginagamit. Ito pong Japanese one sa pag-estimate ng lakad at lakit po ng deteksyon. Ito rin po ay binabalahan, katulad pa rin po ng aking mga ginagawa. Lahat po yan ay bala-bala. At ginagamit din po itong Japanese one sa paglocate po ng volume ng tubig. Kapag naituro na po ng ating locator, mayroong nagpapalocate po sa atin, ay ito na po yung aking ginagamit. Kapag tapos na pong gamitin, yun pong ating locator na dowsing rod at saka single antenna, maging triple antenna, para malaman po natin, dahil ang volume po ng tubig ay maliit lamang po yan, na dapat tusukan po yan ng tubo, dapat natin po tayo sa sintro. Yan. Ito mga kababayan, mga katiis, sa paggamit po ng Japanese one, napakahalaga po na kailangan ito pong gitnang palad natin ay kakapit po ganyan. Pag nakapit na po yan, gitnang palad po yan, ito naman pong hilalaki, itutuon natin yan, at ito naman po ay sasakod natin yan, at rin naman po itutuon din eh. Ito naman po itutuon dito. Ganyan po yung paggamit nyo. At kailangan po sa paggamit pa rin ng Japanese one, i-stop mo muna po siyang ganyan at hayaan mo siyang gumalaw. Hindi po yung pagka ginamit mo isang Japanese one, nadun agad, ganun agad, ganun agad. Wala pong ganong kalakas na aura ang hihila po sa ating mga locator. Kahit ano yung locator po yan, kailangan mo po yung itapat at i-stop mo po muna yan, hayaan mo siyang gumalaw ng kanya. Yun po yung paggamit natin ng Japanese one. At hindi po yung kapag iginay mo, ganun agad siya o malakas agad, hindi po ganun. Ito yung mga kababayan, ito po yung paggamit natin ng Japanese one. Ito po ay tulad pa rin po ng aking mga sinasabi. Meron po akong ibinaw dito ng mga decoy, minerals. At tingnan po natin sa ating pong Japanese one, na po yung po ay malulukit pa. Pero nandun po yung ating target. Ayan. Ito mga kababayan, ito yung pagkapit ko. Dito nyo po yan kakapitan, hindi po dito sa gitna, sa padulo. Ayan. Tama po yan, pantay po yan sa padulo nyo gagamitin. Ayan. Pinisil ko yan. Pare. At ito. Yan. Yan. Okay, mga kababayan. Ayan pa yan. Kailangan i-steady mo muna po itong pendulum. Hintayin mo po siyang gumalaw ng kanya. Ayan. Kasi inire-ready mo po dito para hindi po yun ma-wave. Ayan. Yan, steady po yan. At yan po yung galaw ng ating Japanese one na kailangan hintayin mo po yung paggalaw niya. Usa po yung hihila. Ito pong ating pendulum ng Japanese one. Ganyan po yung paggamit niyan. At nandun po yung ating target. At kapag tinapatan po natin yan, sa pagkuha pa rin po
at mabilis na paraan sa paghanap po ng item o deteksyon o yung ating pong hinahanap. Yan po yung diretsyo. Kapag dito mo po yan ginabitan, Japanese one, babaling po sa gitna. Kapag dini po kaparod sa gitna, dito at titistigin po natin, magkakaroon po kayo ng idea na nandun na po yung ating Japanese ating pong deteksyon. Ayan, ito po mga kababayan, nagbabawas po yan kapag yan po ay natapatan ito pong ating target. Ayan, kapag dito naman, hintayin mo muna po yan. Yan po yung paggamit natin ng Japanese one. At ito pa rin mga kababayan, mga katis, ito po yung target natin. Sama mo yung kat. Yan, saka ito ang ito po yung target natin. Yan, nandito po yung pintulong. Kailangan i-stop mo muna po yan. Yan. Ibig sabihin, papunta po yan sa ating target. At kapag dito naman, yan. Ganun po yan, segundo lang. Kapag natapatan na po natin yan, yan na po yung palo ng ating pindulong. Ibig sabihin, kapag nandyan po yung target at nandito po yung deteksyon at nasa labas po tayo, ang palo po ng ating Japanese one ay bounce siya, pababa taas. Hindi po yan papalo ng ganon, pabilog ng counterclockwise dahil nasa labas po tayo ng deteksyon, nagtuturo po yan kapag ganyan po yan. Pag pumasok po tayo sa deteksyon ng ating pong hinahanap, kahit hindi nandito po tayo sa loob ng deteksyon, ang ikot na po yan ng ating pong Japanese one. Dahil niyo po na po mga kababayan, yan po yung ikot ng ating Japanese one. Ganyan po yan, counterclockwise. Ganyan po yung ginagamit. Ito pong ating dowsing rod. Hindi po pag tinapos mga kadoron ang lakas at ganyan, ganun agad, hindi po yan. At muli po mga kababayan, meron pa rin po tayong isusunod na ito po yung aura meter na napakahalaga gamitin, lalo na po kapag nagsisimula na tayo magukay. At ito rin po kapag kahit na medyo malayo po yung lugar, kapag hinahanap mo po, pakikiramdaman mo, ititidig mo lang po itong aura meter at pakiramdaman mo po yung kanyang galaw. Ayan, magagamit po ito sa ilalim kung may mahaba ka pong Japanese one at alangan po sa pagpasok mo sa loob. Ito na pong aura meter. At meron din po akong Japanese aura meter na extended po yon. Ito pa rin po yung 14 carats. Yan. Ito po yung 14 carats na ating ibinabala. At sa paggamit mo po na itong ating aura meter, kailangan kung wala ka pa pong alam na kung nasan po yung deteksyon at ginamit mo po itong aura meter, so kailangan naka-steady lang po yan. Naka-steady po yung ating aura meter na nakatindig. At kapag yan po ay nag-bounce, yan, doon po yan papunta. Magkakaroon ka ng idea na ang pag-bounce po, ang pagturo ng ating aura meter ay doon po sa ating target. Ayan, ito po yung nakalapat na dito sa akin tiyan at doon pa rin siya nagtuturo. At ito naman, katulad din po ng ating Japanese one na kapag yan ay natapatan mo, ayan, doon pa rin siya nagtuturo. Ayan, kung mapapansin nyo mga kababayan, yan po yung aura meter na ginagawa po ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog. Ganun po yung kalakas, mabilis at segundo lamang. Kaya sikapin nyo po mga kababayan na practice lang lagi at hinahangad ko po na kayo ay matuto sa paggamit po ng ating mga ginagawang locator. Ito pa rin, ayan po yan. Yan po yan, nagbabawas. At ito po yung kaibahan din, nakatulad po ng aura meter na ito po yung ating target. Ngayon, kapag gusto mo pong malaman yung lapad, laki, yan, ganyan po yung gagamitin mo dyan. Ibig sabihin, doon po na paru-parin yan. At kailangan kukuhanin din po yung kanyang sukat, yung lapad po ng kanyang deteksyon. Hanggang kukadrado siya,
para matumbok mo kung gaano kalawak, kalapad po yung loob. At ito po mga kababayan, kapag po ang ating aurameter ay natapatan po natin yan, yan. Ito po ang ating pendulum, naka-straight po yan. At kapag po yan ay natalikuran na, pabalik na po yung kanyang pag-locate ng atin pong aurameter. Pabalik na po yan. Diyan na po yung nagtuturo. At ito pa rin po ang kasama sa pinusuan po ng ating isang katiits, isang long range locator, tripod antenna, na ito po ay binabalahan. Kung ano pa rin po yung ibabala, yun pa rin po ilulocate ng ating pong tripod antenna. Ayan, ito po yung ating 14 carats na gagawin bala. At meron po tayong inulocate dito na 14 carats din po yan mga kababayan. Sa mga nagtatanong po sa aking comment section ng YouTube channel, nandito po yung number. Pwede po kayo tumawag sa akin. At ito po mga kababayan, mga katiits, ito po yung long range locator, tripod antenna. Yan. At ito po ay huwag nyo nang pahabain na isang diretso dahil malakas na po yan. At ito po positive, negative at ground balance. So ibig sabihin mga katiits, katulad pa rin po yung paggamit natin sa single antenna, ganun pa rin po yan hahawakan. So ito mga kababayan, mula pa rin sa baba, ayan, ganun po ito yung ginagamit pagtaas. Pag-aralan nyo lang yan, ayan, ganun lang po yan, doon na po yan tuturo. Ayan, ganyan po yan. Ito po ang ating tripod antenna, doon po talaga ituturo. Ayan. So wala po siyang ibang itinuturo, kahit yung mga decoy, kaibinan ko dito, mga mineral, o doon pa rin sa ating target na ating pong nalulocate. Kaya practice lang. Ayan, doon na po yan tuturo. Kapag natutunan kayo mga katiits na paggamit po ng long range locator, napakasimple na po yan para sa inyo. Ito pa rin, ganun siya kalakas. Ayan, ayan, ganun po siya kalakas. Ito pong ating tripod antenna. Ayan, ayan, ito po katiits, mga kababayan, ito po ang ating target ay tatapatan ko. Kapag kuha mo pa rin po ng ground, huwag mong kakalimutan, bago ka tumapat sa target, kailangan kukuha ka muna po ng ground. Ayan, steady na po ang kamay. At kapag po yun ay natapatan na, ganyan po yung magiging reaction po ng ating tripod antenna. Ayan, kukuha na po siya ng frequency, yung ground natin, at bubuuin na po niya yan hanggang sa yun po ay umikot na at bumilis na po yung kanyang pag-ikot. Kaya ito mga katiits, ito po yung long range locator, tripod antenna. Ayan, nakapinusuan po ng ating isang kababayan. Ayan, mula po sa Zamboanga City. Ganyan po yung pag-ikot. Ayan, buo na po yung kanyang frequency. At hindi po natin maiwasan yung pagtawid ng kamay dahil ito po ay medyo may bigat. Ayan. At muli pa rin po mga kababayan, mga katiits, maraming salamat po sa lahat. At pagpalain po tayo ng maraming biyaya at magandang kalusugan. At ganoon na rin po sa probinsya po ng Zamboanga City. Shoutout po sa inyo lahat. At hinahangad ko po na lahat ay pagpalain po at maging matagumpay sa hinahangad. Maraming salamat po.